Mabuti ang Diyos sa kabila ng hirap ng buhay. Bakit? Kasi buhay ka pa. At dahil buhay ka pa, may pag-asa ka pa. At dahil may pag-asa ka pa, ibig sabihin, may maganda pang mangyayari. At kahit walang mangyaring maganda, in the next week, next month, next year, next 2 years, 3 years, 5 years, kahit ganun, mabuti pa rin ang Diyos. Kapag tayo ay ginugulantang ng mundo sa lahat ng nangyayari at maraming nangyayaring kababalaghan, di ba? Pagkapitan po natin yung katotohanan. It is very important that we cling on to truth. Kasi as we go more and more through the years, pahabang tayo po ay tumatanda, lumalago, lumalaki, mas marami ho tayong makikilalang mga bagay na hindi naaayon sa disenyo ng Panginoon. Kaya kailangan ho natin panghawakan ang truth over trends. At yan po ang key to building the next generation. Ang kwento po natin ay mag-uumpisa sa Babylon. Okay? Nakikita niyo po itong estatwang ito. Isa pong hari ng Babylon na sumakop po sa Jerusalem, sumakop po sa Juda at kinuha po niya yung mga tao ng Diyos at ginawang alipin sa kanilang bansa. Siya po ang nagpaumpisa ng problemang haharapin natin dito sa mensaheng ito. Sa Daniel chapter 3 po, makikita nyo doon, siya po ay gumawa ng isang napakalaking estatwa. Ito pong estatwang ito, pag kinonvert po ninyo yung kanyang height, it is 90 feet tall and 9 feet wide. Ito po ay gawa sa ginto. Gawa sa ginto, So siguro kung gusto mong yumaman, kakaskas mo lang ng konti. May mahulog na ginto sa'yo, di ba? So, ito po, sinabi niya, lahat ng tao kailangan sumamba dito. Sa Babylon po, hindi iisa ang Diyos. Ang Babylon po, nananakop yan ng iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Kaya yung mga tao sa Babylon, iba-iba po sila ng Diyos. Iba-iba po sila ng kinikilala nilang Diyos. Pero ito pong si Nebuchadnezzar, gumawa ng isang estatwa. Bukod sa mga Diyos ninyo, sasambahin nyo itong Diyos na ito. Yun po ang konteksto. Gumawa siya ng imahe kung saan lahat ng tao, ire-require ho niya na sumamba. Paano sasamba? Sabi po sa verse 5, you are to fall down and worship the golden image. Kapag tumunog na po yung palatandaan, yung kampana, etc., turotot, kung ano man. Pag tumunog na, lahat ng tao dapat ho maninikluhod. You will fall and worship the golden image. Tapos, ang sabi, kapag daw hindi kayo nag-fall down at nag-worship, ano pong gagawin sa inyo? Kayo ay dadalhin. You shall be immediately cast into the midst of a furnace of blazing fire. Ilalagay kayo sa pugon. So, nagsumbong sa kanila, sabi, si Shadrach, Meshach, tsaka si Abednego, hindi ho lumuluhod. Ayaw hong mag-worship sa mga Diyos natin. So, pinatawag ni Nebuchadnezzar. Tinawag niya si Shadrach, Meshach, at saka si Abednego at tinanong niya, is it true that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Mabait ho siya. Bakit siya mabait sa kanila? Ito ho ay mga piling-piling lalaki. They are already in position in the government. Meron na ho silang pinanghahawakang matitinding mga powers. At sinubukan pong maging mabait ni Nebuchadnezzar sa kanila. Totoo ba? Ayaw niyong lumuhod? Ayaw niyong mag-worship? Dito sa ginawa ko, gumastos ako dito ng napakalaking pera para makapagpatayo ng gintong estatwa. Ayaw niyong mag-worship? Totoo ba? Yun ang tanong. Okay? Ano ho kaya ang naging sagot? Hindi pa sila sumagot. Binigyan muna sila ng pagsubok ni Nebuchadnezzar. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, if you are ready at the moment you hear the sound of the horn, sa oras na marinig ninyong tumunog na ang lahat ng mga patugtugan, okay? All kinds of music. Dapat anong gagawin nila? Fall down and worship the image that I have made. At kapag sila ho ay lumuhod at nag-worship, very well. Ibig sabihin, okay, wala tayong problema. Tapos ang problema natin, nag-worship kayo. But, if you do not worship, ito na ang kondisyon,
you will immediately be cast into the midst of a furnace of blazing fire. And what God is there who can deliver you out of my hands? Walang Diyos na makapagliligtas sa inyo pag kayo inilagay ko na doon sa pugon. Tostado kayo. Kaya mamili kayo, ha? Ano, gagawin nyo ba? Pag pinatunog ko ba yung mga kampana? Pag pinatunog ko ba yung mga kung anong instrumento? We-worship nyo ba tong gintong Diyos? Itong gintong statwang ito? So ang reply po nila Shadrach, Meshach at Abednego, "Oh, Nebuchadnezzar, talaga namang nire-respeto nila yung hari. We do not need to give you an answer concerning this matter. Hindi na namin kailangang magpaliwanag. If it be so, kung mangyari man yung sinasabi mo, our God whom we serve is able to deliver us. Kaya kaming iligtas ng aming Diyos." Ano ang sinabi ni Nebuchadnezzar sa kanila? Walang Diyos na makakapagligtas sa inyo pag kayo ay nandun na sa pugon. Pero sila po, itong tatlong lalaking ito, ang claim nila, kaya ng Diyos namin. He will deliver us out of your hand, O King. Bakit ayaw ba nilang gawin? Bakit ayaw nilang gawin to? Luluhod lang naman. Even if He does not, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up. Kahit na. Ito po yan, kahit na. Ito iba to. Ito yung kahit na hindi magpakita ang Diyos sa moment na ito, siya pa din ang Diyos namin. Kahit na hindi kami iligtas, siya pa din ang kakapitan namin. Kaya nyo bang sabihin yun? Pag kayo ay naipit sa ganitong sitwasyon, liligtas nga ba ako ng Diyos kapag nilagay ako sa lutuan? Paano kung hindi ka iligtas? Sila po ang desisyon nila, kahit hindi ako iligtas, siya pa rin ang Diyos ko. At yan po ang topic natin ngayon. But if not, kung hindi man niya gawin, kung hindi man niya ibigay, kung hindi man niya sagutin, faith. Magtitiwala tayo, sasandal tayo sa ating Panginoon. Paano to gagawin? ACT ang acronym natin. ACT. At ang unang-una po, kailangan authentic. Kailangan totoo. Paano natin masasabi authentic ang ating faith? Tingnan natin yung background ni Shadrach, Meshach, at saka ni Abednego. Okay? Tingnan po natin sa Daniel chapter 1. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem, besieged it. Sinugod na nila yung Jerusalem, kinorner na nila. Pag sinabi mong besiege, wala silang tatakasan. No choice na po sila. The Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Binigay na sila sa kamay ng kalaban. Bahala kayo dyan. Bahala kayo sa buhay nyo, magdusa kayo. Along with some of the vessels of the house of God, and they brought them to the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasury of his God. Nilimas po ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Sinira po nila ang templo ng Diyos, sinunog. Kinuha lahat ng ginto, nagpayaman sila, at kinuha yung mga tao. But above all these things, may ginawa ho si Nebuchadnezzar. Inutusan po niya si Ashpenaz. Ito po yung kanyang chief of staff, no? Inutusan niya, sabi niya, kunin mo yung ibang sons of Israel. Kunin mo yung ibang mga batang Israelites, no? At kailangan sila ay youth in whom was no defect. Walang palyato. Good looking, kailangan guwapo. Showing intelligence, matalino, endowed with understanding, marunong umintindi. Discerning knowledge, kayang sipatin kung ano ang tama at mali. Ability for serving in the king's court. Pinili niya yung mga kabataan sa Israel para gagawin niya, ite-train niya para maglilingkod doon sa kaharian niya. Yun po, ganyang katalino si Nebuchadnezzar. Teach them the literature and the language of the Chaldeans. Ito po yung mga Babylonians, no? Now, among them from the sons of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Kilala niyo ba si Daniel? Sino nakakakilala kay Daniel? Taas kamay. Anong apelido ni Daniel? Confident Padilla. Wala ko siyang apelido. Okay? Si Daniel, Hananiah, Mishael, tsaka si Azariah ang nabanggit. Tingnan yung ginawa.
The commander of the officials assigned new names to them. Si Daniel po ay tinawag na Belteshazzar. Si Hananiah po ay tinawag na Shadrach. Si Mishael ay tinawag na Meshach. Si Azariah po ay tinawag na Abednego. Bakit pinalitan yung kanilang pangalan? Bakit kailangan palitan yung kanilang pangalan? Kasi pinapalitan din yung kanilang pagkatao. Pinapalitan po yung kanilang takbo ng kwento kung sino sila. Yung Hebrew name, for example, na Daniel, ang ibig sabihin, God is my judge. Pero nung ginawa siyang Belteshazzar, Bel protect his life. Si Bel po ay isa sa mga ancient gods ng mga tao doon, no? So Belteshazzar, Bel protect his life. Imbis na si God, si Bel ang tinawag. Si Hananiah po, the Lord shows grace. Pero dito po, ginawa siyang Shadrach, command of Aku, the moon god. Shadrach. Pinalitan siya. Hindi na siya kay God ngayon. Na kay Aku na siya. Si Mishael, who is like God. Ginawa siyang Meshach, who is as Aku is. Diba? Ibig sabihin, sinong katapat nitong God namin na ang pangalan ay Aku? Yun ang pinangalan sa kanya. Si Azariah po, the Lord is my help. Eto ginawa siyang Abednego, servant of Nego, the God of wisdom. Alam niyo po yung kwento nitong mga kabataang ito, kasama si Daniel, sila po yung ayaw kumain ng mga pinapakain at pinapainom ng King of Babylon. Bakit ayaw nila? Kasi kapag kinain nila yon, magkakasala sila kay Lord. Okay? So ano pong ni-request nila? Sabi nila, bigyan nyo kami ng prutas, gulay, yun lamang yung aming kakainin, mga gulay na ito lamang ang aming kakainin. Hindi kami kakain ng meat na ino-offer kasi hindi yun yung pwede namin kainin. Susunod kami sa law ng aming Diyos. So anong ginawa? Pinakain sila ng mga halaman. Pero pagkatapos po ng ilang araw, naging mas mamamacho pa po sila kaysa doon sa mga kumakain ng lechon. Naalala niyo yung kwento? Eto ho sila. At dahil sa ginawa nila, naging bida sila ng kwento, ngayon, nandito sila sa posisyon na ito. Ang background nila, mula pa noon, kumakapit na sila kay Lord. Simula pa dati, nung bata pa sila, ang kanilang desisyon, susunod ako sa Panginoon. Hindi ako magpapasakop sa kung kahit anong sabihin sa akin ng kulturang ito. So, anong nangyari? Sinabi po ni Nebuchadnezzar, sabi niya, di ba, is it true that you do not serve my gods? Totoo ba? Ayaw niyong i-worship yung mga Diyos-Diyosan dito? Ayaw niyong i-worship yung golden image na aking inilagay? Totoo ba yon? Kung kayo ay ready, pag narinig niyo yung sound, lumuhod kayo. Tapos wala tayong problema. Pero if you do not worship, you will immediately be cast into the midst of a furnace of blazing fire. And what God is there who will deliver you out of my hands? Walang makakaligtas sa inyo doon. Ano sa palagay niyong ginawa nung tatlo? Shadrach, Meshach, Abednego replied to the king, "O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin yan. Our God is able to deliver us. Kaya ng Diyos naming iligtas kami, and He will deliver us out of your hands. But even if He does not, kahit na hindi kami iligtas, we are not going to serve your God or worship the golden image that you have set up." Bakit sila ganon? Bakit ganito po ang pananampalataya nitong tatlong batang ito? Kasi ang faith nila sa Diyos ay authentic. Paano natin malalaman kung authentic yung faith natin? Tingnan po ninyo, yung counterfeit o fake na faith, fake faith, hirap. Yung fake na faith, parang katulad po ng faith ni Jacob. Si Jacob po, tingnan niyo sa Genesis 28, if God will be with me, will keep me, will give me food and garments, and I return to my father's house, then the Lord will be my God. I will surely give a tenth to you. Magtatight pa ako sa iyo, Lord. Nakita niyo, nakikipag-barter? Hindi ganitong faith ang authentic. Hindi ganitong faith ang authentic. Ang authentic na faith po, kahit anong mangyari sa iyo, pinipili mong i-worship siya. Parang si Job. Si Job po, mayaman, successful. Anong nangyari? Pinahintulutan ng Diyos na subukin siya ng kalaban. Ano nangyari kay Job? Gumuho po yung kanyang bahay at namatay yung kanyang mga anak. Nawala yung kanyang yaman, ninakaw yung kanyang mga ari-arian. Anong nangyari kay Job?
Sa dulo ng lahat, he fell to the ground and worship. Pinili niyang mag-worship kay God. Nakikita niyo po kung anong kaibahan ng faith na yon? Pakitignan po ang faith ninyo sa inyong sariling buhay. Is your faith like this? Kapag good si Lord sa inyo, kapag magandang ginawa ni Lord sa inyo, mabait kayo kay Lord. Magta-tithe kayo. Sa praise and worship, pipikit-pikit pa kayo. May ganyan-ganyan pa kayo. Di ba? Pero kapag pumalpak, isang bagay ang pumalpak, tampo na ako kay God. Alam mo, nakakatampo talaga si God eh. Hindi ako magsisimba next Sunday. Di ba? Tapos linggong-linggo, pipiliin mong manood ng sine. Di ba? O di kaya naman mga isang buwan kang absent sa D-group. Bakit? Pag tinanong bakit, ano nangyari sa'yo? My life is not okay. God is not good to me. Oh, bakit God is not good to you? I'm asking for this eh. Ito hinihingi ko, hindi binigay. Hindi na good si God nun? Sino bang God? Ikaw o siya? Hindi ba? Bakit ikaw ang nagdidemand ngayon? Para ang labas ngayon, dinidemand mo kay Lord, Lord, gawin mo to ha. Kung mabuti ka talagang God, gawin mo to ha. Ano yun? Eto si Job, kahit nawala na ng lahat. Di ba? Kung si Daniel Padilla, nasa kayo na ang lahat. Ito, nawala na ang lahat. Anong ginawa? Nag-blessed be the name of the Lord pa rin. Pinili pa rin i-worship si God. Yan po yung pinakamahirap na parte ng buhay. Na kapag hindi maganda takbo ng buhay mo, sasabihin mo pa rin, God, you are good. Next point ho natin, you have to be centered on who God is. Hindi pa pwedeng ang tingin mo sa circumstance mo. Hindi pa pwedeng ang tingin mo sa kung anong nangyayari sa pamilya mo. Minsan po, matagal ko nang pinagpe-pray yung family ko, Pastor. Wala pa rin pong nangyayari, ayoko na po maging Christian. Huy, hindi ka naging Christian dahil gusto mong maging okay yung family mo. Naging Christian ka dahil sa ginawa ni Jesus Christ para sa'yo. Huwag mong susukatin yung faith mo sa circumstance. Huwag! Maraming tao, hindi gumaganda ang Sino bang nagsabi sa inyo pag naging Kristiyano kayo, yayaman kayo? Sino bang nagsabi sa inyo na pag naging Kristiyano kayo, wala na kayong magiging problema? Sino nagsabi sa inyo na pag Kristiyano kayo, wala ang mga aaway sa inyo? Peke yan. May trouble nga sa world eh. Paano naman yun? Ang hirap naman maging Kristiyano, may trouble pa rin. You have to be centered on who God is. Na andun ang sentro. So nung kinumpronta po ni Nebuchadnezzar, itong tatlong kabataang ito, bakit hindi kayo nagbow? Kinapitan nila ng mahigpit yung kanilang pananampalataya. At nung pinaluluhod sila, pinili nilang wag lumuhod. Bakit? Kasi naniniwala silang our God whom we serve is able. Our God is able. Kaya ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala na hindi gagawin ni Lord yan o hindi kaya ni Lord yan. Walang imposible kay Lord. Pero kung hindi gawin ni Lord, wag nyo rin pong iisipin na hindi siya Lord. Kasi hindi niya ginawa. Dahil ang Diyos natin hindi ho sinusukat in circumstance. Ang Diyos natin ay Diyos. Kahit maganda o pangit ang takbo ng kwento ng buhay natin. Malinaw po ba mga kapatid? Amen po ba tayo doon? Nag-a-agree po ba tayo doon? He will deliver us. I-deliver niya kami. Kita niyo yung confidence nila kay God? Kaya kaming iligtas ng Panginoon namin. Hindi to haka-haka, hindi to feelings. Napatunayan na nila yun eh. Sabi po sa Psalm 34, taste and see that the Lord is good. Sabi po dito, for to those who fear Him, there is no want. Ang ibig sabihin ho niyan, walang kulang. Wala ka nang hahabuling iba kasi kumpleto ka kay Lord. They who seek the Lord shall not be in want of any good thing. Dahil ang Diyos natin mabuti, ibibigay niya kung ano ang pinakamakakabuti para sa atin. But do you believe in this God? Kasi baka ang God na pinangahawakan mo ay God na performance-based. Ano yung performance-based? Kapag okay ka, okay siya sa'yo. Pag di ka okay, hindi din siya okay sa'yo. Anong God ba ang pinagsisilbihan mo? Anong God ba ang tinatawag mo? Tinuruan po tayo ng Hebrews 11 kung ano ang importansya ng pananampalataya, ng faith. Sabi po sa Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please Him.
Hindi mo mapiplease si God kung ang faith mo wala sa Kanya. Okay? It has to be centered on Him. Who He is, sino siya, anong ginawa niya, anong pangako niya, and that He is a rewarder. He is a faithful rewarder. Nakikita niya kung ano yung mga bagay na ginagawa natin at binavalue niya yun. Kaya po maraming taong sumunod after Hebrews 11 verse 6, verse 7, nag-uumpisa tayo kay Noah. By faith, dahil nanampalataya si Noe, he prepared an ark. Dahil nanampalataya si Abraham, sumunod siya. Pumunta siya sa lugar na hindi niya alam kung saan. Di ba? Isipin niyo po kayo, pinapupunta kayo ni God sa promised land, pero hindi sinabi ni God saan yung promised land. Pupunta ba kayo? Di ba? I am giving you a promised land. Go. Siyempre kung ako yun, sasabihin ko, go. Go saan? East, west, north, saan? Si Abraham po, wala masyadong direksyon, nag-go. Sumunod agad. Pananampalataya, di ba? By faith, Abraham offered up Isaac. Tingnan nyo to ha. Ang tagal pinagdasal ni Abraham magkaanak. Halos ho talagang na sila, ugod-ugod na ho sila nung nagkaanak po si Sarah. Ano nangyari? He offered up Isaac. Bakit daw? Tingnan po ninyo ito ha. He considered that God is able to raise people from the dead. Ibig sabihin, ang nasa isip ni Abraham, kung si Lord ang nagbigay ng anak na to at pinasacrifice niya to, kaya rin niya tong buhayin. Pag isinakripisyo ko yung aking anak, mabubuhay ni Lord dito. Kaya willing niyang sundin eh. Hindi ko sinabi isakripisyo po ninyo yung mga anak ninyo. Mga anak, tumingin kayo sa magulang ninyo. Sabihin niyo, Mami, wag po ha. Hindi po ako si Isaac. Okay? Pero ang ibig sabihin nito, nanampalataya siya sa Diyos na kayang gawin ni God yung imposible. Si Moses po, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He chose to endure ill treatment with the people. Kasi nakianib na siya doon sa mga Israelites eh. Pwede naman niya sabihin, Prince of Egypt ako. Pero pinili niyang maging Hebrew, maging Hudyo. He left Egypt, kept Passover, passed through the Red Sea. Lahat ng nagawa ni Moses, he did it by faith. At marami pa po sila sa Hall of Faith, pag tiningnan po ninyo. At anong sinabi po? Lahat sila namatay. All these died in faith without receiving the promises. Isipin po ninyo ha, naniwala sila sa pangako ng Diyos, pero lahat po sila namatay. Good ba yun? Hindi, ibig sabihin nun, alam nilang mabuti si God. Kung hindi man sa buhay na to nila makikilala ang kabutihan ni God, alam nilang pag namatay sila, makikita pa rin nila ang goodness ni God. Makikita pa rin nila ang power ni God. Makikita pa rin nila ang faithfulness ni God. Kaya nga po sinabi sa susunod na verse, yung ibang mga hindi nila pinangalanan, sabi dito, by faith, conquered kingdoms, blah, 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 shut the mouths of lions. Kilala niyo ba kung sino yan? Si Daniel. Si Daniel by faith, hindi kinain ng leon. Ito, quench the power of fire. Ginapi yung power, yung init ng apoy. Sino itong mga to? Shadrach, Meshach, Abednego. By faith, ibig sabihin, nanampalataya sila. Ang loyalty nila is with the Lord. These people did not receive what was promised. Ano yung promise na yon? Yung salvation ng Messiah, ng tagapagligtas. Because God had provided something better for us. Ito po ay yung mga taong kinakausap dito is after na dumating si Jesus Christ. Tayong lahat ito. God provided something better for us, and that is Jesus. Kaya sa Kanya natin inilalagay yung faith natin. Kaya nga sinabi ng Hebrews 12, verse 1, you have so great a cloud of witnesses. Yan, sila Moses, sila Abraham, napatunayan na nila, kami nga naging faithful kahit hindi pa namin nakita si Jesus Paano pa tayo alam na nating totoo si Jesus, di ba? Because we have so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every encumbrance. Kaya lahat ng nagpapabigat sa buhay po ninyo, bitawan nyo na. The sin that so easily entangles, kalasin nyo na po yan, yung mga kasalanan na yan. Let us run with endurance the race that is set before us. Pagsikapan natin, pagsinupi natin, ipagbigyan talaga natin ng effort yung pagtakbo natin. Let us run
with perseverance, with endurance, the race that is set before us. At habang tumatakbo kayo mga kapatid, siguraduhin po niyo nakatingin kayo kay Jesus. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Siya po ang magtatapos, siya po ang magsisil ng ating pananampalataya. Kung tayo nakatingin kay Lord, kung tayo nakatingin lagi kay Jesus, nakasenter ang ating faith sa Kanya, kaya nating pagtagumpayan ang mga pagsubok ng buhay. Diba? Ito po ang ating titignan. Huling-huli po na punto natin ngayon ay triumphant. Ibig sabihin, itong but if not faith na ito ay nagwawagi. Ito po ay palaging nananalo. Bakit? Balikan natin. Galit na galit si Nebuchadnezzar. Sobrang galit niya, nagbago po yung mukha niya kay Shadrach, Meshach at Abednego. At inutos niya agad, heat the furnace 7 times more than it was usually heated. So parang microwave po yan, di ba? Nakaset na. Pinainit pa lalo. Pinainit pa, pinataas pa. Tapos, sinabi po niya dun sa kanya mga valiant warriors, taliin niyo si Shadrach, Meshach, Abednego. So, tinali po, ginapo sila. Tapos anong sinabi? Cast them into the furnace of blazing fire. So, eto na. Ilalapit na ho sila dun sa pugon. Ready na ba kayo makakita ng lechon? Eto na. For this reason, because the king's command was urgent and the furnace had been made extremely hot. Sobrang init. Mas mainit pa sa Pilipinas. Sobrang init. The flame of the fire slew those men who carried up Shadrach. Biruin mo, yung mga sundalong kumarga kay Shadrach, Meshach at Abednego, paglapit nila sa furnace, sila mismo nasunog. Ganong kainit. Dinala sila, yung mga nagbitbit sa kanila nasunog. Kinain ng apoy. But these 3 men, Shadrach, Meshach, Abednego, fell into the midst of the furnace of blazing fire, still tied up. Nakatali pa rin silang pumasok dun sa pugon. Hindi nasunog yung tali. Pumasok sila at nagaganyan pa sila. Ay, ano ba yan? Naapakan mo ako. Ay, nagaganon pa sila. Samantalang yung nagbidit sa kanila, init. And then anong nangyari? Sa lahat ho ng nag-a-attend ng Sunday school nung bata sila, alam niyo po yung nangyari, di ba? There is another in the fire. May kasama sila. So pagdating nila dun sa pugon, magkakatabi sila, may kausap silang isa. 4 yung tao. So ngayon, sinabi ni Nebuchadnezzar, tinawag niya yung mga opisya niya, ilan ba nilagay niyo dun? 3 po, si Shadrach, Meshach, Abednego. 3? Sigurado kayo walang sumama sa kanila? Opo, namatay po yung mga kasama nila eh. Tignan nyo yan. Sabi, tignan nyo yan, no? Bakit 4 yung taong nakikita ko? Bakit 4 yung naandyan, 3 lang ang nilagay ninyo? Sino ho kaya ito? Marami yung nagsasabi na ito po ay si Jesus. Theophany. Nagpakita po si Jesus sa kanila. Nagpakita po ang presensya ng Panginoon sa kanila. Sinamahan sila sa gitna ng apoy. At ang pagtataka po ni Nebuchadnezzar, parang nagchichikahan lang po sila. Kamusta ka naman? Okay naman po. Kinabahan ka ba? Kala ko nga po, mapapasok ako. Parang rosy cheeks ka na. Ay, ako, baka lumutong na po. Nag-uusap pa sila. So si Nebuchadnezzar, he was so amazed sa nakikita niya. Ano pong ginawa niya? Sabi niya, tanggalin niyo. Ay, ibang klase kayo. Yung Diyos ninyo, ibang klase. Palabasin niyo na yung mga yan. Halika na kayo. Huwag na kayo dyan. So ano nangyari? The satraps, prefects, governors, kings gathered around and saw in regard to these men, tingnan mo ninyo the fire had no effect on the bodies of the men, nor was the hair of their head singed. Ano ibig sabihin nun? Walang epekto sa kanila ang apoy, pero wala yung buhok nila ni hindi nasunog. Eto pa, nor were their trousers damaged. Sila po ay may damit. Yung damit nila, flammable yun. Mabilis pong makakatch. Pag nadapuan mo ng kandila, masusunog yun. Di ba? Their trousers not damaged, the smell of fire even come upon them, nor had the smell of fire even come upon them. Nung paglabas po nila
sinabi po nung hari, huwag niyong kukutsain ang Diyos nitong mga taong ito. Iba ang Diyos nila. Hindi katulad ng mga Diyos natin. Ang Diyos nila kayang magligtas. Ang Diyos nila kayang gumawa ng milagro. Huwag niyong tatalunin. Huwag niyong aawayin itong mga kabataang ito dahil ang Diyos nila laging panalo. Yun po ang sinabi ni King Nebuchadnezzar. Sabi niya, kung sino man sa inyo ang umaway sa Diyos ng 3 kabataang ito, tatanggalin ko mga braso ninyo, mga legs ninyo, puputol-putulin ko kayo. Ganong klase. Bakit daw? Pag tinignan niyo sa scripture, ang sinabi niya, no other God is able to deliver in this way. Ang Diyos natin ay angat na angat sa ibang Diyos. Nasa Kanya po ang tagumpay. Nasa Kanya po ang ending na napakaganda. Bakit po sila confident? Hindi po sila pumiglas eh. Hindi po sila nagmakaawa. Nebuchadnezzar, okay lang po. Mag-worship na po kami. Wag po. Hindi sila nagwala. Nung dinadala ho sila sa pugon, para ho silang, okay, this is it. Are you ready? It's showtime! Parang ganun. Wala. Hindi sila nangamba. Bakit? Ibang klaseng pananampalataya sa Diyos. Kapag ang faith mo authentic, kapag ang faith mo centered on God, never kang talo. Hindi makikita sa mukha mo, hindi makikita sa buhay mo, hindi makikita sa expression mo, baka matalo ako dito, God. Alanganin ako dito, God. Kasi confident ka. My God is good. My God is powerful. My God is wise. My God is perfect. My God is loving. My God is gracious. My God is kind. Walang makakatalo sa Diyos ko. Confident silang pumasok sa pugon at confident din silang lumabas. Bakit? Kasama nila si God. God was with them through the fire. Di ba sabi po ni Chaka Khan, through the fire, through the limit. Ito totoong through the fire. Through the fire, nagwo-worship kay God. Through the fire, loyal kay God. Yung iba po sa atin, loyal kay God, nagwo-worship ako kay God, pero pag dumaan na sa apoy, ayoko na. Hindi na muna ako attend ng CCF. Hindi inayos ni God yung problema namin. Hindi na ako magdi-group muna. Hindi nagbago ang asawa ko. Bakit doon ka nakatingin? Tingnan mo ang Diyos. Kung di man nagbago asawa mo, ang Diyos never magbabago. At ang promises niya, pwede mong kapitan. He will always be enough. And He will always win. He is the victor and He holds the victory. Yan ang Diyos natin, mga kapatid. So ano pong ginawa? He caused them to prosper. Sila po, si Shadrach, Meshach at Abednego, 100 years before their story, may propeta po si Isaiah na sumulat ng mga katagang, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. At sa palagay ko po, habang naglalakad sila papunta sa pugon, etong naiisip nila. Na 100 years ago, sinulat ng propetang si Isaiah, kahit dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kahit dumaan ka sa hirap, hindi ka maloloko. Kahit dumaan ka, hindi ka masisira. Kasi hawak ka ng Panginoon. He is with you. Kayo pong lahat ay pumikit at yumuko. Kung meron man po sa inyo ditong may pinagdadaanan, meron man po sa inyong may problema, iniiyak ninyo sa Panginoon, hinihingi po ninyo ng tawad, hinihingi po ninyo ng awa, meron man po sa inyong nagdarasal at naghihintay ng sagot ni Lord at matagal nyo na hong hinihingi yung bagay na ito at hindi pa ho binibigay sa inyo. Ang tanong ni God,
kung hindi man ibigay, kung hindi ko man sagutin, ako pa rin ba ang Diyos mo? Will you show an even if not? But even if not, Lord, ikaw pa rin ang Diyos. Hindi mo pwedeng gawin yon kung wala sa iyo ang kapangyarihan na ibinigay sa atin. And that is in Jesus Christ. So kung meron man po sa inyo habang kayo lahat nakapikit na kayo ko, you have never surrendered to Jesus. You have never said, Jesus, ikaw po ang aking Diyos. Sa iyo po ako sasandal, sa iyo po ako kakapit sa kabila ng hirap na pinagdaraanan ko. And if you want to commit your life to Him, I want you to make a stand. Gusto ko tumayo ka. I want to pray for you. I want to pray for you. Hindi mo pa ito nagawa kahit kailan sa buhay mo, pero ngayon gusto mong sabihin, Lord, seryoso po ako. Pinipili ko pong sumunod sa inyo. Pinipili ko pong magpasakop sa inyo. Pinipili ko pong sundin kayo. Ikaw, Panginoong Hesukristo, at wala nang iba. Kung sa palagay mo natatakot ka pang tumayo, kasi hindi mo alam kung kaya mong isuko, kung kaya mo talagang sumunod until the very end, I tell you, make the first step. Just say, Lord, hindi ko kaya, pero alam ko kaya mo. Ito po ako, tumatayo ako. Sa inyo po ang buhay ko. Lord, you see these people who are standing today. I pray, Father, that the gospel has been made clear to them. Unang-una na sila po, kami pong lahat ay nagkasala. We did wrong things, so we ask for forgiveness. We repent of our sins. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kumapit kami sa iba't ibang bagay. Ikaw dapat ang kapitan namin. Panginoon, naniniwala kami ngayon na Ikaw ay namatay para sa amin, para bayaran ang aming kasalanan, at nabuhay kang muli so that You can give us hope. Lord, sa pagtayo namin ito, we commit our lives to You. We claim victory. We claim victory in our lives. And even if hindi namin makita yung gusto namin, sapat ka, O Diyos, at sasamahan mo kami. Inaanyayahan kong lahat na tumayo. At sa puntong ito, tunay nating i-worship. Tunay tayong magsamba sa ating Panginoon na sasamahan tayo sa hirap, sasamahan tayo sa ginhawa, at Siya ang ating Diyos. Kasama natin habang buhay.